Biglang gumuho ang lupa mula sa bundok sa isang barangay sa Banawe, Ifugao kahapon. Umabot ang pagguho hanggang sa Mayoyaw National Road. Walang naitalang nasaktan o bahay na napinsala sa insidente. Nagsagawa na ng clearing operations ang DPWH. Lubog naman sa baha ang ilang lugar sa Bulan, Sorsogon dahil sa pag-ulang dala ng shear line. Ang mga kalsada nagmisulang ilog dahil sa baha na pumasok na rin sa ilang bahay. May mga sumasakay na sa balsa para lang makatawid. Ang iba, sinuo ang ragasan ng tubig sa umapaw na spillway. Umuhupa na ang baha ngayon pero patuloy pa rin ang pagulan sa lalawigan. Mga kapuso, dalawang weather systems ang nagpapaulan ngayon sa bansa ayon sa Pag-asa. Northeast monsoon o amihan ang nagpapaulan sa Cagayan Valley, Metro Manila at Central Luzon. Habang easterlies ang magdadala naman ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan o thunderstorms sa Eastern Visayas. Pati na po sa malaking bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na sa Caraga, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Sarangani at Barm. Sa rainfall forecast sa Metro Weather, posible ang light to moderate rains bukas sa Aurora, Quezon at ilang lugar sa Northern Luzon. Light to intense rains naman ang posibleng maranasan sa malaking bahagi ng Western at Eastern Visayas. Pati na sa Surigao del Sur, Agusan del Sur, Zamboanga del Sur, Davao del Sur, Lanao del Norte, Zamboanga at Maguindanao. Posible rin ulanin bukas ang Metro Manila. Mga kapuso, maghanda sa nakaambang taas singil sa kuryente sa Marso. Inaprobahan kasi ng Energy Regulatory Commission ang dagdag singil para pondohan ng mga planta para sa renewable energy. Kung magkano, alamin sa pagtuto ni Jonathan Andal. Lahat na ng klase ng pagtitipid sa kuryente ginagawa na ni Anthony na may negosyong kainan. Pero tumaas pa raw ng halos 1,000 piso ang huling bill nila sa kuryente. Ngayon halos din na kami nag-aircon eh. Tapos yung rep namin dati malaki. Ngayon yung maliit na lang. Etong dispenser naman cold na lang siya pero hindi na siya 24 hours. At sa Marso, asahan pang tataas yan. Inaprobahan kasi ng Energy Regulatory Commission o ERC ang adjustment sa sinisingil na FIT-all o Feed-in Tariff Allowance na makikita sa ibaba ng bill. Ito yung sinisingil sa lahat ng mga gumagamit ng kuryente para pondohan ang mga planta ng renewable energy gaya ng biomass, solar, wind at hydro plants. Ang singil dyan ngayon na 8 centavos per kilowatt hour magiging 11 centavos na sa Marso, katumbas ng 7 pisong dagdag sa bill sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours sa isang buwan. Sabi ng ERC, kailangan ng dagdag singil dahil nauubos na ang pondo na sumusuporta sa renewable energy ng bansa. Kulang, in other words, yung 8 centavos na kinokolekta sa atin para punan yung pambayad dun sa mga renewable energy na sinusupply naman sa atin. Ang baba kasi ng WESM rates natin. Ang sistema ng pondo, kumukuha din siya sa WESM. Dahil mababa yung WESM rate natin, kailangan punan natin ng separately sa pamamagitan nitong FIT allowance, yung FIT-all fund. Sabi naman ng Meralco, tagasingil lang sila ng FIT-all charges at hindi sa kanila ito napupunta kundi nire-remit nila sa Transco o National Transmission Corporation. Pero bukod sa FIT-all adjustment, may iba pa bang nakaambang dagdag singil sa kuryente? Wala po kami pang anunsyo in terms of the generation charge, which is the only cost that usually increases every month. And so we will need to wait for the final billings from all our suppliers. 2015 pa naniningil ng FIT-all ang Meralco at ibang distribution utilities batay sa utos ng ERC. Pero noong 2023 sinuspindi ito ng 1 taon dahil sapat pa noon ang pondo para sa renewable energy at para tulungan na rin noon ang mga Pilipino sa gitna ng pagmahal ng kuryente. Pero ngayon, may pag-asa pa kayang suspindihin ulit ito ng ERC? Nakahanda naman kami palagi na bantayan para kung kailangang suspinde, titigil natin yung collection, di ba? But sa ngayon kasi kailangan nating patupad ito para naman mabayaran natin yung mga nagsusupply din sa atin ng renewable energy. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.